Alright, magandang hapon sa inyong lahat dyan, no? Davaoenyo, mga taga Davao, taga Mindanao, Visayas, Luzon, Philippines, buong mundo na may mga Pilipino. Gusto ko lang ulit ipakita sa inyo ang hitsura ng Davao City, no? Dito sa downtown area ho natin. Ito ho yung tinatawag namin na Heart of the City. Pag sinabing Heart of the City, ibig sabihin ho yan, dito located lahat ng mga pinaka main tourist attractions, no? Tourist destinations, ganon. So kapag dayo kasi hindi taga Davao, pero dahil nga sa grabe yung adoration nila sa syudad ng Davao City, or grabe yung inyong paghanga, no, sa mga Duterte, sa mga taga Davao at sa Davao City, is pupunta kayo ng Davao City hindi dahil sa mga very unique or basta, no, hindi man yung aming tourist spots dito is yun lang yung hitsura talaga. The Davao City itself is a tourist destination, no. So yun, ang makikita ho dito kasi sa Davao City kapag pupunta kayo talaga agad-agad, ang inyong magiging party or yung mga nasa listahan ng inyong itinerary dapat puntahan ay unang-una Davao City Hall na nasa likod lang itong mga gusali. Yan, nasa talikudan. Lakad lang nga mula rito, from here walking distance lang, at may enjoy nyo yung wireless na kalye namin dito, mga nakabaon, mga underground cabling system. So kapag pupunta kayo sa Davao City, yan na nga, unahin nyo City Hall of Davao, pa-picture kayo doon kahit anong oras, no, may ilaw ho yung City Hall ho namin, at picture ho kayo doon kasi yun lang naman ay yung City Hall kasi namin sa Davao is very iconic since andyan nagsimula ang humble beginning, no, ng mga Duterte family. So dyan parang practicumers or parang training ground ho nila ang Davao City Hall. Dyan sila nag-aaral na paano maging empleyado ng gobyerno, paano maging lingkod ng bayan. At yun, sila yung nagpapaganda sa Davao City at syempre sa Pilipinas na rin. Okay, tapos sa City Hall of Davao, kung saan very iconic nga dahil nga yan yung stepping stone ng mga Duterte towards national politics. So ang pangalawang puntahan ho ninyo is itong kalye ng CM Recto. Yan o, yung nakikita ho ninyo na yan. So that's wireless underground system kalye. Actually ang kalye namin dito tatlo, no, na underground cabling. So isa itong CM Recto, tapos San Pedro Street doon sa may harap lang din ng City Hall, tapos sa likod nitong ating kinatatayo ang gusali ngayon, no. So yung Ramon Magsaysay Avenue. Tapos okay na, no. So pangalawa na yung wireless na lakarin nyo lang yan from City Hall. Oo, lakad ka dito. Lalo pag gabi maganda kasi may mga lightings, basta marami magandang makikita niyan sa gabi. Pag araw okay na naman. Tapos ito naman yung pangatlong puntahan ninyo, itong Rojas Night Market. Ayan, so yun yung entrance. By alas 5, wala nang mga makakadaang sasakyan dyan sa area na yan, sa lane, no? Nasa kabilang lane na. Kita mo yan, mga sasakyan na yan. So yung 2 lanes na yan, magiging 2-way lane. Oh, dahil nga sa yung kabilang lane niya ay isasarado na siya, giving way para sa mga magtitinda, no, sa Rojas Night Market. So pangatlong tourist destination. Nung ako'y nagpupunta talaga sa ibang mga lugar sa Pilipinas at malaman kasi nila na ako'y taga Davao, no. So ang mangyari dyan, tinatanong ko sila kung ano ba, pag sinabing Davao, ano agad-agad na sa isip ko ninyo. Unang-una Duterte, pangalawa Durian, pangatlo Rojas Night Market kasi ang ganda daw. O para daw masaya daw dito at parang masasarap na pagkain, which is totoo naman talaga. So pangatlo yun ha. Pang-apat, ano ba pwede puntahan? Pwede nyo puntahan itong Davao City Library, yan, no? Davao City Library kasi maraming mga dyan, mga pwedeng basahin. Tapos pang-apat, pang-lima ito, People's Park, yung mga na yan, 10 hectares yata. Basta malaki yan, hektaryang lupain yan kung saan na pwede kayo magpahinga dyan. Tapos ito naman yung Davao Museum, diba? Ganda dyan, Davao Museum. Pero take note dito, bawal magpasok ng bag ng mga backpacks. So ibig sabihin, tsaka na kayo pupunta sa People's Parks and dito sa may People's Park, no, at tsaka dito sa Rojas Night Market, tsaka na kayo pupunta dito kapag yung mga backpacks ay nakalagay na sa inyong mga hotels or accommodation or ganyan, no, sa mga Airbnb ninyo. Although pwede kayo mag-iwan dito sa tourist police. Yan, asan yung tourist police yan? Pwede yan sila magtanggap ng mga bagahe natin basta wala yung mga ipinagbabawal, ha. Oo. Tapos syempre valid ID or basta ID na legitimacy na kayo hindi taga Davao, kayo dayo lang. So kino-consider namin yan dito na okay, sige. Iiwanan yung bag. Pero kung taga Kalinan, taga Bunawan, taga Toril, hindi pwede yan, no, na mag-iwan ng bag dito kasi malayo nga sa Davao City. Pero since taga Davao City kayo, dapat alam nyo ang rules and regulations sa Davao City. Bawal dito ang backpacks. Bawal ipasok ang mga backpacks sa Rojas Night Market, People's Park. Yan, yung dalawa lang naman na yun ang pagkakaalam ko na hindi pwede ang mga backpacks nga. I don't know sa Coastal Road na park, doon sa may Bago Playa, kung hindi ba bawal ang doon, backpacks.
Anyway, so yan lang no, mga mapupuntahan nyo dito. Ano pa ba? Coastal Road, marami. Siyempre, punta kayo ng Coastal Road, punta kayo ng SM Lanang, SM Ecoland, tapos punta kayo ng Davao Global Township, punta kayo ng DGT, yan na nga, Davao Global Township, Ashuela Cove ng Lanang. Ano pang pwede puntahan? Marami, no? Punta kayo ng Jack's Ridge, of course. Yan, no? Jack's Ridge, zoom in ho natin. Maganda ho dyan, masarap ang pagkain. Medyo pricey nga lang kung i-compare sa ibang mga restaurant within the city, no? Sa baba, no? Sa Patag. Kasi yan kasi nasa bundok, nasa ano siya, no? Medyo highlands or ang tawag dyan, no? Overlooking. Kaya syempre medyo dagdag sa ano yan, value ng mga pagkain, di ba? Kasi hindi naman talaga pagkain binabayaran mo dyan, no? In the first place is napunta ka dyan dahil sa view, dahil sa location, no? Very romantic at kung ano pang mga ambience, no? Okay, so Vista View, no? Hindi kita rin yung Vista View. So puno kayo, Vista View naman, yun yung located sa ano, Hilltop, Langob, Barangay Langob. Maganda rin doon, overlooking. Marami po na ipuntahan, ha? Saan pa ba? Coastal Road, Davao Global Township. Marami, no? Ashuela Cove. Saan pa ba? Punta kayo sa Abrisa, no? Maganda rin doon, Abrisa Ayala. Meron silang ano doon, parang alfresco area na may kita ho ninyo yung mga high-rise buildings, mga under construction and mga fully finished na, no? Na mga gusali sa Davao City. Guys, ano Mall of Davao, no? Ano din siya, dapat din siyang puntahan kasi yan ang pinaka-iconic na mall ng Davao City kasi yan ang pinakamalaking mall dito sa aming syudad. Yun. Siya, Santa Lucia Mall sa airport. Pagkalabas siya ng airport, puntahan nyo rin. Hindi ko alam, pero parang hindi na, kahit hindi na. Kasi wala naman talagang masyadong something special sa Santa Lucia Mall. Parang ando lang siya mall para siyempre mga may biyahe at galing sa airport, pwede papahinga sandali, papa-aircon, ganun. Habang magwi-waiting ng mga sundo. Saan pa ba, no? Marami kayong pwede puntahan sa Davao City. Sa totoo lang, yung mga nagbabalak dyan na lumipat ang Davao City dito titira, sa totoo lang, hindi kayo magsisisi kasi hindi talaga mauubusan ng mga destination sa Davao. Hindi mauubusan ng pwedeng puntahan, no? Sa sobrang lawak at laki ng Davao, scattered, hiwa-hiwalay, no? Yung ano namin dito, yung aming mga tourist attraction destination. So, meron kami kanya-kanya mga distrito. Every districts, meron kami mga may pagmamalaki na mga tourist destination. So, we have 11 administrative districts. So far, ang pinakamagandang distrito sa akin, number 1 ang Poblacion District. Marami tayong makikitang mga ganda at pwedeng tambayan. Pangalawa naman ay ang Marilog District. Ang ganda dun, Buda, papunta, no? Sa mga Sea of Clouds. Kalinan, yan, Prutas. Toril naman, mga overlooking, mga mountains, yan, no? Toril District, yan. Marami kayong mapuntahan dyan, mga coffee shop. Overnightan na rin, no? Saan pa ba? Eden, no? Toril pa rin yun. Saan ba? Yan yung mga maraming ano dito, mga basta pag lilipat kayo ng Davao City, ang dami yung pwedeng puntahan, pwedeng i-explore sa Davao City. Mga gagawin yung mga hideouts, no? Tambayan, kapihan, coffee shop na maganda, the best at sulit. Freedom Park, ito, yan. Ano yan, tambayan ng mga locals, mga taga Davao, mga bata, estudyante, nag-iinsayo sa sayaw, lahat yan, mga kahit anong mga practice ng mga future activities. So that would be all. Thank you for watching. Ramon Magsaysay Park din pala, no? Maganda rin puntahan doon. Isa sa pinakalumang park ng Davao City. Ingat! Sana nagustuhan nyo.